Bakit ang school trip na dapat sa Korea ay napunta sa Pilipinas? Ang viral post ni Jessica, Student Council President ng isang sikat na private school sa Boston, ay yumanig sa sistema ng edukasyon sa Amerika. Ang balita na ang 28 estudyante, na nagbabayad ng $60,000 na tuition kada taon, ay piniling manatili sa Maynila kaysa tumuloy sa Seoul ay nagdulot ng matinding kalituhan sa mga magulang. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang bagyo. Isang makapal na snowstorm ang bumalot sa himpapawid ng Incheon, South Korea. Napilitan ang eroplano na mag-emergency landing sa isang lugar na wala sa kanilang plano, ang Ninoy Aquino International Airport, LA, sa Pilipinas. Ang orihinal na plano ay manatili lamang ng isang gabi sa isang pampublikong paaralan sa Taguig habang naghihintay ng flight. Ngunit ang isang gabi ay nagpabago ng lahat. Ang school lunch na sa Amerika ay binabayaran pero lasang karton, sa pampublikong paaralang ito sa Pilipinas ay libre at lasang lutong bahay. Hindi lang iyon. Ang gulat ng mga estudyante ay hindi natapos sa pagkain. Kahit hating gabi, ligtas na naglakad ang mga babaeng estudyante sa kalsada ng Bonifacio Global City, YC. Ang mga pampublikong palikuran sa mall at paaralan ay kasing linis ng sa hotel. Dahil dito, ang 28 estudyante ay nagdesisyong kanselahin ang kanilang flight papuntang Korea pagkalipas ng 48 oras. Nag-book sila ng bagong tiket para manatili at tuklasin ang Pilipinas. Ibubunyag namin ngayon ang nakakagulat na record ng pangyayaring ito. Ako ang Student Council President ng Wilbraham & Monson Academy sa Boston. Ang aming paaralan ay itinatag pa noong 1804, isang prestihiyosong institusyon kung saan ang tuition ay higit sa $60,000 bawat taon. Ito ang lugar kung saan nagtatapos ang mga magiging estudyante ng Harvard o MIT. Pinili ng mga magulang ko ang paaralang ito para makuha ko ang pinakamagandang edukasyon sa mundo. Noong Nobyembre 2024, nagplano ang paaralan ng isang trip para sa 28 na senior students papuntang South Korea. Bilang presidente, 3 buwan akong naghanda para dito. Mula sa Gyeongbokgung Palace sa Seoul, Namsan Tower, Myeongdong, hanggang sa Haeundae Beach sa Busan. Ito dapat ang perpektong 7 days at 8 nights na itinerary. Araw-araw, tinatanong ako ng mga kaibigan ko, Jessica, makakakain ba tayo ng authentic Korean meal? Makakapagsuot ba tayo ng hanbok? May oras ba para mamili ng skincare? Pangarap kong maging social media influencer. Kahit 30,000 pa lang ang followers ko, alam kong ang content tungkol sa Korea ay magbibigay sa akin ng maraming views. Nakahanda na ang professional camera ko, ang stabilizer, at pati ring light. May script na ako para sa 15 vlogs. Ang mga pamagat ay plansado na, Boston Girls First Time in Seoul, Street Food Tour, at iba pa. Ikatlong Biyernes ng Nobyembre. Umalis kami sa Logan Airport sa Boston. Hinatid kami ng mga pamilya namin. 3 beses ipinaalala ng mama ko ang travel insurance. Kahit 18 anyos na ako, sobra pa rin siyang mag-alala. 14 na oras ang bayahe. Mahaba pero puno kami ng excitement. Ang pagkain sa eroplano ay pasta na medyo matabang pero hindi namin ininda. Puro kwentuhan kami tungkol sa Korean food, bibimbap, fried chicken, kimchi. Binasa ko ulit ang travel guide, ini-imagine ang matataas na building sa Gangnam at Lot World Tower. Nakikita ko na kung paano mapupuno ng makukulay na litrato ang Instagram feed ko. Lumipas ang 13 oras. Tumawid kami ng Pasipiko. Nakadungaw ang mga kaibigan ko sa bintana. Nakikita ko na ang lupa, sigaw ng isa. Ngunit nang malapit na kami sa Incheon, biglang nagsalita ang kapitan. Ang boses niya ay seryoso at may halong pag-aalala. Ladies and gentlemen, please be advised. Naglabas ng warning ang Seoul para sa pinakamalakas na snowstorm sa nakalipas na 50 taon. Ang Incheon Airport ay pansamantalang isinara. Para sa inyong kaligtasan, ang ating eroplano ay magsasagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Humihingi kami ng paumanhin sa abala. Nagkagulo sa loob ng cabin. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Manila? Saan yon? Tanong ni Emily na halos maiyak na. Hindi ba yon sa Pilipinas? Pilipinas, dugtong ni Mark na halatang nadismaya. Delikado doon, di ba? Mainit at mausok. Bumigat ang pakiramdam ko.
Ang plano ko para sa social media content ay gumuho sa isang iglap. Ang Pilipinas ay wala sa travel bucket list ko. Wala akong alam dito kundi mga balita tungkol sa bagyo o traffic. Nag-ipon ako ng 3 buwan para sa Korea, hikbi ni Emily. Ang parents ko, nagbayad ng $3,000 para dito, reklamo ni Mark. Ang teacher naming kasama ay mukhang problemado rin. Lumiko ang eroplano at lumipad patimog ng mahigit 1 oras. Mula sa bintana, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw. Maynila. Akala ko ay maliit lang na syudad, pero ang lawak ng dagat ng mga ilaw ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. 6:00 ng gabi nang lumapag kami sa NE. Pagkababa ng eroplano, sinalubong kami ng init ng hangin, isang tropikal na yakap na ibang-iba sa lamig ng Boston. Sinalubong kami ng mga staff ng airline. Isang babaeng naka-uniforme ang kumausap sa amin sa napakalinaw na English. Good evening, students. We apologize for the situation. Ang snowstorm sa Seoul ay tatagal pa ng hindi bababa sa 2 araw. Ang airline ay magpo-provide ng inyong matutuluyan at pagkain ngayong gabi. Nang marinig ang imatutuluyan, medyo kumalma ang mga kaibigan ko. Siguro hotel yan, bulong ni Cathy. Sana 5-star hotel. Baka may pool. Kinuha namin ang mga bagahe at lumabas ng airport. Isang malaking air-conditioned bus ang naghihintay sa amin. Habang binabaybay namin ang kalsada, nakadungaw ako sa bintana. Ang paligid ng airport ay moderno. May elevated skyway. Pero habang nasa bayahe, panay ang reklamo ng mga kaklase ko. Kung nasa Korea tayo ngayon, kumakain na sana tayo ng Korean fried chicken, sabi ni Mark. Bukas kaya makakalipad na tayo, tanong ni Emily. Pagkalipas ng 30 minuto, huminto ang bus sa isang lugar sa Taguig City. Pero hindi ito hotel. Isang paaralan. Sa gate, nakasulat, Taguig Integrated High School, isang pampublikong paaralan. School, nag-ingay ang mga kaibigan ko. Bakit sa school? Nasaan ang hotel? Litong-lito ako. Bakit hindi hotel? Kinausap ng teacher namin ang staff. Ang sagot ay simple, cancelled ang lahat ng flights pa Seoul. Puno ang lahat ng hotel sa Metro Manila dahil sa dami ng stranded na pasahero. Ang Department of Education ng Pilipinas ay nagmagandang loob na patuluyin kayo dito. May pasilidad sila para sa mga bisita. Isang lalaking nasa edad 50, ang prinsipal ng paaralan, ang sumalubong sa amin. Ang English niya ay formal at pulido. Welcome to the Philippines. Ako po ang prinsipal. Pasensya na sa abala. Ngayong gabi, inihanda namin para sa inyo ang school lunch o ang hapunan na karaniwang kinakain ng aming mga estudyante. Naglatag na rin kami ng sleeping mats sa aming gymnasium para makapagpahinga kayo. Nang marinig ang salitang school lunch, namutla ang mga kaibigan ko. Naalala nila ang school lunch sa Amerika, matigas na tinapay, walang lasang gulay, at processed meat. Dinala kami sa kantin. Habang naglalakad sa hallway, napansin ko ang isang bagay. Ang sahig. Ang sahig ay kumikinang. Walang kahit anong mansa o kalat. Ang mga dingding ay puno ng murals na gawa ng mga estudyante, makukulay na pinta ng kalikasan at kasaysayan. Mas malinis pa ito kaysa sa school natin sa Boston, bulong ni Emily. Totoo. Sa amin, kahit mahal ang tuition, may mga bablegum sa ilalim ng upuan at vandalism sa lockers. Dito, amoy floor wax at disiplina. Pagbukas ng pinto ng kantin, doon kami tuluyang nawalan ng salita. Hindi amoy luma o amoy cafeteria food na processed. Ang bumungad sa amin ay amoy ng bawang, toyo, suka, at bagong saing na kanin. Isang mainit at nakakatakam na amoy. Ang serving area ay gawa sa stainless steel na kumikinang sa linis. Pumila kami at binigyan ng stainless steel trays, hindi plastic, hindi styrofoam. Ang tray ay may mga partition. Sa unang partition, mainit na kanin. Puti, umuusok at mabango. Sa pangalawa, chicken adobo. Ang manok ay naliligo sa maitim at malapot na sarsa, may mga butil ng paminta at dahon ng laurel. Sa pangatlo, sinigang na baboy. Isang mangkok ng sabaw na may gulay, kangkong, labanos, gabi. Sa pang-apat, stir-fried sayot na may giniling. At sa huli, dessert na lech flan at matamis na saging na lakatan. Nagtanong si Mark sa nanay, ang tawag nila sa kitchen staff, gamit ang sign language kung magkano ang babayaran.
Tumawa si nanay at umiling, senyales na libre ito. Ipinaliwanag ng isang student volunteer na Pilipino, sa mga pampublikong paaralan sa lungsod na ito, ang pagkain ay libre o sobrang mura. Sinisiguro ng gobyerno na masustansya ang kinakain ng mga bata. Nanlaki ang mga mata namin. Sa school namin sa Amerika, $12 ang lunch. Pizza na galing sa freezer. Tacos na mamantika. Kung gusto mo ng prutas, may extra charge. Umupo kami at nagsimulang kumain. Ang unang subo ng adobo. Diyos ko! Ang alat at asim ay nagsasayaw sa dila ko. Ang manok ay sobrang lambot, halos humiwalay sa buto. Wow, bulong ni Mark. Ang sarap nito. Sinubukan ko ang sinigang. Ang asim ng sabaw ay gumising sa pagod kong katawan. Parang niyakap ako ng mainit na sabaw. Naalala ko ang luto ng lola ko kahit hindi naman siya Pilipino. May comfort sa bawat higop. Ang gulay ay fresh at malutong, hindi lata. Tumingin ako sa paligid. Kitang-kita ang kusina mula sa glass window. Ang mga staff ay naka-hairnet, naka-mask at naka-apron na puting-puti. Nakikita namin silang naghihiwa ng sariwang gulay, naghahalo ng malalaking kaldero. Walang microwave. Lahat ay niluluto on the spot sa wall, may menu para sa buong buwan. Lunes, adobo. Martes, tinola. Miyerkules, menudo. Huwebes, pancit. Biyernes, fish fillet. May nakalagay pang calorie count, protein, at vitamins sa bawat meal. Sinabi ng student volunteer na may nutritionist ang school na tumitingin sa menu araw-araw. Bawal ang soft drinks. Bawal ang junk food. Sa atin, sabi ni Cathy habang umunguya ng sayote, basta may maibigay lang na pagkain, okay na. Dito, pinag-iisipan nila ang kalusugan ng bata. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa Clego Clean As You Go area. Ang sistema ng pagtatapon ay organisado. May basurahan para sa inabubulok, biodegradable, di nabubulok, non-biodegradable, at recyclable. Pati ang mga tira-tirang pagkain ay hiwalay para gawing pataba o ipakain sa hayop. Nakita namin ang mga estudyanteng Pilipino na natural na ginagawa ito. Walang nag-iwan ng tray sa mesa. Sobrang disiplinado, manghang sabi ni Emily. Bumalik kami sa gymnasium. Nakaayos na ang mga sleeping bags. Umupo kami ng pabilog. Si Emily ang unang nagsalita. Yung kinain natin. Hindi ako makapaniwala. Public school food yon? Tumango si Mark. Hindi ko alam na ganito ka-advanced ang Pilipinas pagdating sa nutrisyon sa school. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-research tungkol sa school lunch program sa Pilipinas at sa partikular na lungsod na ito. Nalaman ko na maraming local government units, LAI, ang nagbibigay ng libreng sapatos, uniforme, at pagkain sa mga estudyante. Ang budget para sa pagkain ay maliit lang kumpara sa dolyar, pero dahil sariwa ang mga sangkap mula sa lokal na palengke, mas masarap at masustansya ito. Nakakahiya, sabi ni Cathy. Sa school natin, yung mga naka-free lunch ticket, tinutokso. Dito, lahat pantay-pantay. 11:00 ng gabi. Pumasok ang principal sa Yeve, ibinalita niya na tatagal pa ng 3 araw ang bagyo sa Korea. Sinusubukan daw ng airline na humanap ng hotel pero fully booked pa rin ang karamihan dahil sa peak season at cancellations. Nalungkot ang iba pero ako. Iba ang naramdaman ko. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bakit hindi na lang kami dito mag-field trip? Isang meal pa lang ang natitikman ko pero na-curious na ako sa bansang ito. Kinaumagahan, ginising ako ng sinag ng araw. 6:00 pa lang, gising na ang paligid. Nakita ko sa bintana ang mga estudyanteng Pilipino, naka-uniforme, nagwawalis ng bakuran ng school. May mga tumatawa, may mga nagbabasa sa ilalim ng puno. Pumunta kami sa CEC para maghilamos. Isa pang shock. Ang CEC ng public school. Malinis. May bidet bawat cubicle. May sabon sa dispenser. Gumagana ang hand dryer. Sa Amerika, swerte ka na kung may tissue ang public restroom. Dito, ang bawat cubicle ay may tabo at timba, na malinis at nakataob, bilang alternatibo, at ang sahig ay tuyo. Ang almusal, champorado, chocolate rice porridge, na may tuyo, dried fish, pandesal, at scrambled eggs. Nung una, nagulat kami sa kombinasyon ng chocolate at isda. Pero nung tinikman namin,
Perfect balance ng tamis at alat. Pinatawag ko ang meeting sa Hiway 28 kaming lahat. Guys, sabi ko. Huwag na tayong tumuloy sa Korea. Nagulat sila. Nandito na tayo, paliwanag ko. 3 araw pa ang bagyo sa Seoul. Mahihirapan tayong humanap ng hotel doon. Pero dito. Nakita nyo naman, di ba? Ang sarap ng pagkain, ang linis ng school. Bakit hindi na lang tayo dito mag-travel? Pero Jessica, sabi ni Cathy. Nagbayad ang parents natin para sa Korea. Nga, sang-ayon ng iba. May reservation kami sa Gangnam. Pero marami ang sumang-ayon. Actually, sabi ni Emily. Nag-search ako kagabi. Ang ganda ng mga beach dito. At ang mura ng pagkain. At safe daw ang mga tao, dagdag ni Mark. Nagbotohan kami. 23 ang pumabor sa Pilipinas. 5 ang gusto pa ring maghintay para sa Korea. Kinausap ko ang teacher namin. Pumayag siya at tinawagan ang mga magulang at school admin. Dahil sa sitwasyon sa Korea, pumayag ang airline na i-refund o i-rebook ang flights namin pabalik sa Vienna mula Manila. 4 na araw. Iyon ang oras namin para tuklasin ang Maynila. Tinulungan kami ng prinsipal na makahanap ng matutuluyan, isang magandang hostel sa Poblacion, Makati. Binigyan din nila kami ng mga tips kung paano gumamit ng beep card para sa tren at bus. Pagka-lunch, nagpaalam kami sa school. Kumaway ang mga estudyanteng Pilipino. Bye! Balik kayo, sigaw nila. Ang init ng pagtanggap nila ay parang pamilya. Sumakay kami ng bus papuntang Ayala. Habang nasa EDSA, nakita ko ang traffic. Pero nakita ko rin ang mga higanteng billboards, ang mga modernong mall, at ang NRB na bumabaybay sa gitna. Bumaba kami sa Ayala Station. Namangha kami sa laki ng mall system. Konektado ang mga buildings sa pamamagitan ng walkways. Pumasok kami sa Uru Station. May security check. Bakit may check? Tanong ni Mark. Para sa safety, sagot ng guard na nakangiti. Good afternoon, sir ma'am. Ang mga guards dito bumabati. Sa Via, sisigawan ka lang. Bumaba kami sa IS, Bonifacio Global City. Para kaming nasa ibang mundo. Malalawak ang bangketa. May mga murals sa bawat kanto. Walang kable ng kuryente sa ere. Ang mga bus ay dumadating on time. Pumunta kami sa isang high street. Ang daming tao, pero desente. May mga aso na naglalakad kasama ang owners nila. Pumasok kami sa isang Sears sa mall. Gulat na naman. Parang lobby ng hotel ang Sears. May sofa sa waiting area. Mabango. May naglilinis kada 30 minutes. Mas maganda pa to sa kwarto ko, biro ni Cathy. Naglakad kami sa Giyaw hanggang gabi. 9:00 na. Nagutom kami. Pumasok kami sa isang 7-Eleven. Iba ang 7-Eleven dito. May fried chicken, may hotdog, may sisig rice, may dim sum. At may mga upuan at mesa sa labas. Bumili kami ng sisig, pork dish na naka-microwave pack at Slurpee. Umupo kami sa labas ng convenience store. Napansin ko na maraming naglalakad na mag-isa. Mga babaeng naka-office attire, naghihintay ng Grab o angkas. Walang takot sa mata nila. Sa Boston, kapag 9:00 na, hindi ako maglalakad mag-isa. Takot akong ma-hold up. Dito, kahit may mga pulis, hindi nakakatakot ang presensya nila. Nag-search ako sa phone ko tungkol sa crime rate sa Yiyay at Makati. Mababa ito kumpara sa major na cities. Ang e-safety index ng Davao at ilang parte ng Metro Manila ay mataas. Sabi ng isang artikulo, ang kultura ng malasakit at pagiging close ng komunidad ang isa sa dahilan kung bakit nagtutulungan ang mga tao. Habang kumakain kami ng sisig, may lumapit na grupo ng mga estudyanteng Pilipino, mga college students galing sa university sa malapit. Naka-uniforme pa sila kahit gabi na. Hi! Are you tourists? Tanong nila nang nakangiti. Nakipagkwentuhan sila. Tinanong ko kung bakit gabi na ay nasa labas pa sila. Galing kami sa review center, sagot ng isa. Safe naman dito. Maraming sisini at sanay kaming umuwi ng gabi. Inalok pa nila kami ng chichirya, piatos at vkot. Tirreño, masarap yan with soft drinks. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros. Sumakay kami sa e-trike papasok sa Walled City.
Ang ganda ng Spanish architecture. Ang San Agustin Church, ang Manila Cathedral. Naglakad kami sa Fort Santiago. Ang daming foreign tourists. May mga nagpipictorial. Kumain kami sa isang karinderya sa tabi ng daan. Sinubukan namin ang halo-halo. Yelo, gatas, ube, leche flan, sago, gulaman. Ang daming colors, tuwang-tuwa si Emily. At ang mura. 50 pesos lang. Wala pang $1. Nagpunta rin kami sa National Museum. Libre ang entrance. Sa Via, magbabayad ka ng $25 para sa museum. Dito, ang ganda ng spoliarium painting ni Juan Luna at libre itong makikita ng publiko. Huling gabi. Nagpunta kami sa Mercato Central, night market. Ang daming pagkain. Isaw, chicken intestines, yiri, mango shake, lechon kawali. Ang ingay, ang init, ang usok, pero ang saya. Ang mga tao, tumatawa, kumakanta kasabay ng live band. Iba ang vibe dito, sabi ni Mark habang may hawak na stick ng ngiri. Hindi lang basta lugar, may kaluluwa. Bumalik kami sa hostel at nag-usap-usap sa lounge. Alam nyo, sabi ni Emily, seryoso. Ito na yata ang pinaka-memorable na trip ko. Buti na lang nag-snow sa Korea. Nga, sang-ayon ni Kati. Akala ko third world country ang Pilipinas na puro hirap lang. Pero yung nakita ko, yung sistema sa school, yung linis ng mall, yung warmth ng mga tao. Sa maraming bagay, mas mayaman sila kaysa sa atin. Nagsalita ako. Sa Via, mayaman tayo sa pera. Malaki ang iye. Pero tignan nyo ang buhay natin. Takot tayong maglakad sa gabi. Ang school lunch natin, basura. Ang mga tao, kanya-kanya. Dito. Kahit simple lang, inuuna nila ang tao. Ang pagkain, niluluto ng may pagmamahal. Ang mga guards. Bumabati. Iyon ang tunay na progress. Kinabukasan, umalis na kami papuntang NA. Hinatid kami ng hostel owner. Balik kayo ha. Marami pang magandang lugar. Palawan, Boracay, Cebu. Sa eroplano pabalik ng Boston, hindi ko mapigilang mapangiti. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Kumusta ang Korea? Tanong niya, nalimutan yatang nagbago kami ng plano dahil sa pagod. Ma, sa Pilipinas kami pumunta, sabi ko. Nagulat siya. Pilipinas? Di ba delikado doon? Ipinakita ko sa kanya ang mga photos. Ang tray ng school lunch. Ang malinis na siray. Ang mga ngiti ng mga tao sa GC. Ang ganda ng intramuros. Ma, mali ang akala natin. Masarap ang pagkain, safe maglakad sa gabi, at ang babait ng mga tao. Humiga ako sa kama at nag-upload ng photos sa Instagram at TikTok. Ang first post ko, isang photo ng school lunch tray sa Taguig. Caption, Stranded in Manila, How Public School Lunch Changed my Perspective. Ikinuwento ko ang bagyo, ang emergency landing, at ang adobo at sinigang na libreng binigay sa amin. Sumabog ang post ko. Sa loob ng isang linggo, 5 million views. Ang daming comments. Totoo ba yan? Public school. Mas mukhang masarap pa yan kesa sa lunch ko sa opisina. I want to go to the Philippines. Kinontak ako ng local newspaper sa Boston. Na-interview ako. Lumabas ang headline, Boston students find unexpected paradise in Manila schools. Naging inspirasyon ito sa school namin. Nagkaroon ng petition ang mga parents na ayusin ang school lunch menu namin. Gusto nilang gayahin ang freshly cooked meals concept ng Pilipinas. 3 buwan ang lumipas. Nakatanggap ako ng email mula sa Department of Tourism ng Pilipinas. Gusto nila akong kunin bilang honorary tourism ambassador para sa kabataan. Tinanggap ko agad. Sa graduation speech ko sa Wilbraham Monson Academy, ang title ng speech ko ay, Ang Regalo ng Bagyo. Sinabi ko sa harap ng lahat, minsan, ang hindi natin inaasahan ang nagdadala sa atin sa tamang landas. Akala natin, nasa atin na ang lahat dito sa Amerika. Pero sa isang pampublikong paaralan sa Pilipinas, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa presyo ng tuition. Kundi nasa pagmamalasakit sa kapwa, sa sarap ng simpleng pagkain, at sa ngiti ng pagtanggap. Nagpalakpakan ang lahat. Bumalik ako sa Pilipinas pagkatapos ng graduation.
Nag-enroll ako ng 1-year exchange program sa Ateneo de Manila University. Paglabas ko ng tumingala ako sa langit ng Maynila. Mainit, maaliwalas. Ang bagyo noon ang naging daan para makita ko ang bagong mundo. Hindi na ako ang dating Jessica na habol lang ay beauty at likes. Ako na ngayon si Jessica na nakahanap ng puso sa perlas ng silanganan.